pinakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Ito na ang pinaka-importante at dito ninyo malalaman kung bakit handang pumatay at magpakamatay ang mga taga-China, ang Chinese government, para maangkin ang lugar na yan ng West Philippine Sea. Ito ay dahil sa kayamanan na nakaimbak dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, clever itong China. Kung walang pakinabang sa lugar na yan, aalis yan. Hindi yan mag-i-invest ng ganong kalaking investment ng salapi, pera, at maging mga resources nila kung wala silang pakinabang dyan sa West Philippine Sea na yan. Nakikita nila na napakayaman ang West Philippine Sea, hindi lamang sa marine products, kundi pati sa mga minerals at mga resources na nandyan nakadeposito sa ilalim ng dagat ng West Philippine Sea. Yun talaga ang pinag-aawayan dito sa mundo, power at kayamanan. Kaya ang China handang makipaglabanan sa Pilipinas. Maangkin lang nila ang yaman na hindi sa kanila. Atin, maagaw lang nila. Partly, naagaw na nila. Andyan na. Sila ay nakaposisyon na. Ano nga ba ang mga kayamanan na talagang handang pumatay at magpakamatay? Ang mga opisyal ng China, maangkin lamang ang West Philippine Sea na yan. Naangkin na nga nandyan na nga sila Paano kasi? Napakayaman ng ating lugar na yan, yung West Philippine Sea. Maliban sa kayamanan sa marine products, sa mga isda ba, at kung ano-ano pang mga kayamanan nandyan, meron pang mga minerals na nandyan na pagkadami-dami. Yung hindi pa marunong nito, magugulat ko dito. Ito ang mga yaman. Ito ang mga yaman na nandyan sa West Philippine Sea, ayon sa mga pag-aaral. Una-una dyan, crude oil. Base sa pagtataya or estimate ng mga nag-aral dyan sa yaman ng West Philippine Sea, umaabot yan ng 2.5 billion barrels. 2.5 barilis ng crude oil. Ang pagkadami niyan, 2.5 billion barrels of crude. Of course, nandoon yun sa ilalim. Sisip-sipin pa yun. Siguro pwede magdala doon ng marami mga sip-sip. Kasi sa Pilipinas, marami mga sip-sip. So itong mga sip-sip siguro pwedeng dalhin doon at yun ang pasip-sipin sa 2.5 barrels na deposit ng crudo. Pero hindi sila pwede roon, hindi pa dadala yun. Ang kailangan doon ay mga malalakas na suction machine. Yun ay lulubog pa sa ilalim ng lupa ng clay doon. Anong tabang tawag dyan? Kasi after sa dagat may lupa sa ilalim. Sa amin sa Waray-Waray, tawag dyan hanang. Hanang. So, ganyan. Crude oil, 2.5 billion barrels. Maliban sa crudo, meron din tinatawag na natural gas. At ang bilang ng natural gas ay umaabot sa 26 trillion. Hindi billion, trillion. T. 26 trillion cubic feet. Pagkadami niyan. Maliban sa natural gas, meron pang tinatawag na natural gas liquids. Ang natural gas liquids ay aabot naman ito ng 197 barrels. Ang dami nun. Maliban dyan sa crude oil at sa mga gases, meron pang nakita na iba. Anong nakita na iba ng mga deposits? Meron nakitang gold.
may nakitang nickel, may nakitang copper, at marami pang iba. At isa sa mga mahalagang nakita ay ang tinatawag na hydrocarbons. Hydrocarbons. At ang halaga ng hydrocarbons na ito ay aabot sa 26 trillion US dollar. Ang 26 trillion US dollar, kung i-convert mo yon sa Philippine peso, ay naku, pwede kang tabunan nun. Pagkadami-daming pera yun. Hindi kakasa yun sa sinasabi nila kuan na ilang malita. Baka barko na ang kargahan mo nun, hindi na malita. Kung i-convert mo yon sa Philippine peso, ang daming pera na yun. Hindi yung kakasya sa malita-malita na sinasabi ninyo dyan. Barko ang magkakasya dyan. Ilang barko kaya ito? Marunong ka pa kaya magbilang ng pera ito na 26 trillion kung maging pesos na ito? Pagkadaming kayamanan dyan sa West Philippine Sea. Sa crudo pa lang, sa crudo, ang 2.5 billion barrels ay magkakahalaga yan more or less ng 15.40 trillion pesos. Yung natural gas na sinasabi na 26 trillion cubic feet, kung yan i-convert sa piso ng ating bansa na pera, aabot yan sa 13.3 trillion pesos. Habang yung natural gas liquids na 197 million barrels, yan ay more or less magkakahalaga sa peso na ng 728 billion pesos. So matotal sa pagtatala ng mga halaga ng mga kayamanan dyan sa West Philippine Sea na nabanggit natin kanina, aabot lahat yan more or less ng 16.85 trillion pesos. Malaking magagawa yan para sa ating bansa. Malaking makukurakot sa mga kurakot na makakaupo dyan sa ating gobyerno. Kung yan ay magagawang pera na. Hindi pa ito pera ngayon. Mga minerals pa lang nandoon pa nakadeposito. Paano ito makukuha? Natural, para makuha ito, miminahin ito. Ang pagmimina, alam nyo, hindi lang sa kabundukan o sa kalupaan. Maging sa dagat. Covered dyan ang pagmimina. Itong mga crude oil, itong mga gas, itong mga dapat minahin para makuha. Kasi kahit anong yaman ang nandyan sa West Philippine Sea na yan, kung hindi yan miminahin, hindi kukunin ng gobyerno, hindi magiging pera, hindi makukuha, ay walang kwentang yaman na yan. Nandun lang sa ilalim ng karagatan. Pero alam nyo, sa ngayon, nagdududa ako. Ako lang, nagdududa ako. Kasi dahil matahapon, matahapon ako. Yung klase na yan, sa tagal na ng China, na pumuposisyon dyan, 1995 hanggang ngayon, at meron na silang mga struktura nandyan, alam mo na ang China, very high-tech yan. Baka ngayon, ay nagmimina na sila. Dyan mismo sa kinatatayuan ng kanilang mga struktura, baka naglagay na yan ng mga machines o nagtanil na yan sa ilalim at nagmimina na sila nang hindi natin nalalaman. Kasi magagawa nila yon. High-tech sila. Marami silang mga teknolohiya, marami silang pera, marami silang mga kagamitan na pwede silang magmina na hindi nalalaman ng ninuman. Lalo't hindi makalapit dyan sa kanila ang ating mga taga-gobyerno. Kasi nga, malayo ka pa lang, sinutsupi ka na. So, hindi mo malalaman kung nagmimina sila o hindi. Baka may ganun. Baka. Baka lang ito, hindi to karabaw. Baka lang ito. Hindi natin alam, who knows? Baka nagmimina na sila at tuloy-tuloy na nila na hinihigop ang krudo
natural gas sa ilalim ng lugar na pagmamay-ari ng Pilipinas. Ito yung isang downside natin ngayon. Tayo ang nagmamay-ari sa lugar na yan, pero China ang nakaposisyon. China ang nakikinabang. Ang tanong na lang ngayon, hanggang kailan ito gagawin ng China dyan? Or kailan ganap na mababawi ng Pilipinas ang pagmamay-ari ng West Philippine Sea at mapalayas ang Chinese government na umaangkin dyan sa lugar na pagmamay-ari ng Pilipinas. Yan ang ating makaradul na balita na ating binahagi sa inyo ngayon. Kaya abangan ang iba pang mga makaradul na balita. Dito lamang yan sa ating Istorya Pakaradul. Dito lang sa Radyo Abante is JTV.